Magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong samahan ang ating mga panalangin ng mga naghandog ng misa. Misa pasasalamat nila Cheryl de Mailig and family, Wilma Matanggihan, Julian Erica Paran, Chotokos and Chotokos Prayer Mission para sa 2nd anniversary. Para sa natatangang intensyon ni Marilyn Luna, Erlinda Paran Gonzales for healing, Rains J. Sril Binay, Reverend Father Aurelio Oscar de Maapi for fast recovery, and Marites Palisok for fast recovery. Misa Novena sa karangalan ni San Juan Tadeo, sponsors, Jerome Daisy J. and Julia Tikatik, Ginever and Jeanette Sarabia, Adele, Chris, Carol, Alan, Gilles Alretz, Christine, Alexis, Jan Crisanto Tikatik, Alalen Laigo, Kierwin Abu, Rafael Los Saira Aininya Luares, Jasmine Tikatik, Shirley Tikatik, Receipt J. Rapi and St. Mark Gabiola, Joji Mylin Franz and Hali Lucas, Benedicto family, Elvis Jimenez, Shione del Rosario and family, Kevin, Teres and Kate Carmona, Daisy and Armand Carmona and family, Julie and Carmelita Tikatik and family, Alejandre and Gloria Tikatik and family, Kenneth, Terry and Kenzo Abu, Bal Carmona and Ivory Reales, Maria Seth Borjas, and Freddy and Susan de la Vega and family. Para pa rin sa natatanga intensyon ni Cheryl Cuevas. Pasasalamat pa rin ni Linda Reyes for successful operation in Marites Palisok. Para sa natatanga intensyon ni Corazon Brucal. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Semprosa, alay ng Salazar family, Leticia, alay ni Mary Grace Pasilan, Leticia, alay ng pamilya, Rafael, alay ni Rafael Juarez and family, Marcos and Julius, alay ni Estores family, Pablo, Teodora, William and Lorna, alay ng Tipan family, Rafael, alay ng Tikatek family, John Ray, alay ni Emeline Kayabyab, Susana, alay ni Rosalie Valencia, Leonzo, Alberto, and Juana, alay ng Hernandez family, Gregorio and Randy, alay ni Arderly Tipan, Estelita and Delberto, alay ng Baybay family, Monsignor Simplicio, alay ni Giovanni, dating Ginoo, ngayong October 24, 2025. Para sa kaluluwa pa rin ni Pulemono and Cipriano, alay ni Tita Hernandez, and Fortunato, alay ni Wilma Matanggihan. Magsitayo po ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion. O mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion, taglay mo ang grasya ng Panginoon. Sa simula pa lamang ng kalininis ang paglilihi sa iyo. Dakila ang karangalang ito na pinagkaloob sa iyo ng Ama upang maging marapat na ina ng aming Panginoong Hesukristo at kabanal-banalang esposa ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan mo ay buong puso naming iniaalay kay Jesus ang aming sarili. Mga panalangin, mga gawain, tuwa at mga tiisin sa araw-araw naming pamumuhay ng buo naming puso at kaluluwa. Tulungan mo kami ng kalinisan
na manatiling buhay sa grasya ng Panginoon. Matularan nawa namin ang iyong kalinisan at kabanalan sa ikararangal ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang araw na ito ay araw ng pasasalamat, sapagkat ang Eucharistia ay biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin, upang sa ganon ay manahan lagi sa ating puso ang pag-ibig niya, na doon ay kasama natin sa pagdiriwang na ito. At ito rin yung araw na doon ay paabot natin sa Diyos ang ating pagkilala sa kanyang kagandahang loob, at sa pamamagitan ng kanyang mga salita at sa pag-aalaala din natin ng biyaya ng pundasyon ng Theotokos Prayer Mission dito sa Immaculate Conception, tayo ay sama-sama nalalapit sa Kanya. Kaya nga sa mga sandaling ito, aminin natin ang ating mga kasalanan, mga kahinaan, mga pagkukulang, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko, kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naaalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko.
Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng dunong, ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Alawin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang utos mo'y susundin ko, di ko ito tatalikdan. Pagkat dahil sa utos mo, ako ngayon nabubuhay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo'y iyong-iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umiihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa langit, sa lupa't langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kakalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga mga kapatid.
Magandang umaga din po, Father. At maraming salamat sa biyayang ito. Umabot ako, no? Umalis po kami ng alas 5 at dumating ako dito. Kami ay 5 minutes before 7. No? Kala ko po hindi ako aabot, no? Pero talagang inarrange ng Panginoon na makarating po ako dito, no? At nagpapasalamat din ako kay Father Glet, ang kasama nating mga pari, na doon ay binigyan tayo ng pagkakataon upang doon ay magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aalaala ng biyaya ng pagkakatatag ng Theotokos Prayer Mission dito sa Immaculate Conception Parish ng Mataas na Kahoy. No? At itong biyayang ito ay mulit-muli ay kailangan nating palaguin sa pamamagitan ng katapatan, no? Pagsunod sa kanyang tawag. Ngayong araw na ito, binigyan tayo na napakagandang mga pagbasa. Sa unang pagbasa, narinig natin itong sulat ni San Pablo Apostol. At dito sa sulat ni San Pablo Apostol ay binabanggit niya dito yung pag-amin niya, no? Yung laman ng kanyang puso. At dito ay sinasabi niya na may mga bagay na gusto niyang gawin, mabubuting bagay, pero hindi niya magawa. Sabi niya dito, no? Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit, nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan na ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Ibig sabihin, meron tinatawag tayong laban ng loob. No? Tinatawag nating inner struggle. At yun yung nararanasan ni San Pablo Apostol. No? Meron siyang laban sa loob. Yung tinatawag nating laban ng laman at ng espiritu. Ang espiritu, ang hangad para sa atin ay gumawa ng mabuti. Pero ang laman o ang katawan ay hinihila tayo sa paggawa ng mga bagay na salungat sa espiritu. At kalimitan nagdudulot na dadala tayo doon sa kasalanan. No? So sino bang hindi nakaka-relate sa mga bagay na ito? Lahat tayo ay meron tinatawag na laban o inner struggle sa ating kalooban. No? Nandito yung tawag ng Diyos para sa kabutihan o paggawa ng kabutihan, pero may mga pagkakataon maaring tinatamad tayo. No? May mga pagkakataon na nagagalit tayo. May mga pagkakataon na naubusan tayo ng pasensya. May mga pagkakataon na mas pinipili natin yung mas magaan at mas madali para sa atin. Ito yung tinatawag na laban ng kalooban, inner struggle. No? At dahil dito sa inner struggle na ito, nagkakaroon ng tension. Masama ba ito o mabuti? Ito'y isang mabuting bagay. Ibig sabihin na nakikita natin, nagiging aware tayo na may masamang bagay at may mabuting bagay. No? At doon ay nakikita rin natin kung paano gumagalaw ang biyaya ng Diyos sa gitna ng lahat ng ito na ipinakikita yung kahinaan bilang tao. Katulad ni San Pablo Apostol na hindi malayo sa atin, sa ating karanasan, sinabi niya dito, pagkatapos ng kanyang pag-amin, ipinakikita niya dito yung isang bagay na mahalaga. Sabi niya, salamat sa Kanya. Di ba? Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, salamat sa Kanya. Di ba? Kanina sabi ko, pasasalamat. Nandoon lagi yung pasasalamat. Sa gitna ng marami mga struggle, nandoon ang pasasalamat katulad ni San Pablo Apostol. At sa mabuting balita, narinig natin dito sa mabuting balita ayon kay San Lucas, no? Makikita natin na na-identify nila yung mga bagay na panlabas. Sabi nga dito, kapag nakita niyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi niyong uulan. At gayon nga ang mangyayari. Ibig sabihin na-identify natin, nakikita natin yung mga panlabas na pangyayari. Kaya nga sabi dito ng Panginoon, no? Mapagpaimbabaw. Ibabaw. No? Ibabaw, ibig sabihin, labas, nasa ibabaw. Ano yung nasa ilalim? Ano yung nasa loob? Hindi nakikita. Napaprioritize natin yung mga panlabas, pero may mga bagay na maaring hindi natin nakikita.
Sabi nga na yung isang aklat, no? Sabi daw sa aklat, ang mga bagay na mahalaga ay ang mga bagay na hindi nakikita ng mata, no? At paano lang natin makikita ito? Sa pamamagitan ng pagninilay at pagbubulay-bulay, no? At doon tayo dinadala ng Diyos, katulad din ni San Pablo Apostol. Ano yung mga bagay na nangangailangan ng pagninilay upang lumalim tayo? Ano yung mga bagay na panloob? Ano yung bagay na mas magpapalalim sa atin? At yun ay sa pamamagitan ng mga bagay na maaring maliit, maaring mga bagay na hindi mahalaga sa mata natin, pero mahalaga pala kapag tiningnan natin yung ating pananampalataya. For example, sa mga samahan, katulad ng Theotokos Prayer Mission, yung pagkakaisa ay mahalaga, pero maaring hindi natin nabibigyan ng halaga, no? Yung pagsasama-sama sa pananalangin, maaring hindi mahalaga sa iba, pero ito'y mahalaga. Bakit mahalaga? Sapagkat nandun ang Diyos, kasama natin ang Panginoon. So katulad din ni San Pablo Apostol, merong inner struggle sa bawat isa sa atin. Tayo na naglalakbay, maring hinihila tayo doon sa mga bagay na hindi alinsunod sa kagustuhan ng Espiritu Santo. At yun ay pinaglalabanan natin at kailangan natin lakas ng lakas, no? Na sinasabi dito ni San Pablo Apostol, ako'y alipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Sabi nga niya dito, mas matindi pa, kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Walang iba ko ang Diyos, kundi ang Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon. Mangyayari lang ang lahat ng ito na nagbibigay sa atin ng lakas upang sundin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At yun ay sa kagandahang loob ng Diyos. Ang awa ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, doon tayo kakapit, doon tayo lalapit, hindi sa ating lakas. Kung meron mang biyaya na ipinagkaloob sa atin, hindi atin, mula sa Diyos, no? Sabi nga na yung isang santo, lahat ng bagay na mabuti mula sa Diyos. Lahat ng masama akin, nasa sa akin. Kung meron man akong ipagmamayabang, sabi rin ni San Pablo Apostol, ang ipagyayabang ko ay ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. At kapag nandun ako sa harap ng krus, hindi na ako makapagyayabang. Sapagkat di pinakikita na ang lahat ng bagay na mabuti ay kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sa kahuli-hulihan, sa lahat ng inner struggle na ito, ng bawat isa sa atin na naglalakbay sa daigdig na ito, mga pilgrims, no? Dala-dala natin yung isang bagay na mahalaga, gratitude, pasasalamat. Laging magpapasalamat. Salamat sa Diyos. Salamat sa Kanya. Katulad ni Apostol o ni San Pablo Apostol. Sabi nga ni Blessed Solanus Casey, no? Taga-US. So malapit na pong i-canonize si Solanus Casey, sabi niya, thank God ahead of time. Diba? Yun yung kanyang sikreto. Sa napakarami niya mga ginawang mga miracles, no? Mga kababalaghan sa kanyang buhay espiritual, sa maraming mga tao na lumalapit sa kanya, isa lang ang sikreto niya. Sabi niya, thank God ahead of time. May hihingin, bago pa man ibigay, magpasalamat na sa Diyos. No? Ano man ang gagawin natin, kailangan mauna ang pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng biyaya ay mabuti nakaloob sa atin, nakagandahang loob ng ating Panginoon. Kaya nga, ang pagdiriwang ng Eucharistia ay pasasalamat. So every time na tayo nakikibahagi sa pagdiriwang ng Eucharistia, tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon. Nag-alay ng kanyang sarili, ng kanyang pagka-Diyos, ng kanyang pagkatao para sa bawat isa sa atin. So mga kapatid, isang bagay lang,
ang kailangang mamutawi sa ating mga labi, manatili sa ating isip. Ang lahat ay biyaya ng Diyos. Ang Theotokos Prayer Mission ay biyaya ng Diyos. Kaya nga, meron tayong gagawin lagi. At yun ay ang magpasalamat sa Kanya. Kasama mahal na Birheng Maria. So mabuhay ang Theotokos Prayer Mission dito po sa Immaculate Conception Parish. Kasama lagi kayo sa aking panalangin. Kasama natin ang Panginoon, kasama natin ang mahal na Ina para sa ating inang simbahan, para sa lahat ng mga pari, relihiyoso at relihiyosa sa buong mundo. Sinasabi ng Panginoon na maging handa tayo sa araw ng Kanyang pagbabalik. Dumulog tayo sa Ama habang nananalangin, naghahanda at naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Ang ating itutugon, ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan naway tumugon sa panawagan sa pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang mga taong may mabuting kalooban naway sama-samang kumilos upang bigyan tuldok ang giyera at suklam, paniniil at kawalang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Tayo naway masigit na maging mulat sa presensya ni Kristo sa gitna ng mahihirap at nagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang mga may sakit naway mabigyan ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang ating mga kaibigan at kamag-anak na yumao naway tumanggap ng walang hanggang kaligayahan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Buksan mo ang aming mga mata sa iyong presensya. Gawin mo kaming malapit sa iyo araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain, nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming, nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya ang banal. Ama naming lumikha, ipagalob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Mga kapatid, ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Talaang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mulit-muli ay nagpapasalamat ako kay Father Glenn, ang ating parish priest, kasama si Father Gabi and Father Jojo, magkapatid pala sila. No? Yan, maraming salamat po at nagsama-sama tayo dito sa pagdiriwang ng Eucharistia at ganoon din sa mga parokyano ng Immaculate Conception at lalo't higit sa mga miyembro po ng Theotokos Prayer Mission na nagdiriwang ng anibersaryo. No? So, salamat sa Diyos at doon ay pagpatuloy natin ang ating paglalakbay sa awa ng Panginoon at sa proteksyon, panalangin ng mahal na Birheng Maria. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maraming salamat din po, Father Glenn. Ooh.